sa kapatid. Umaga na. Pinakamasakit, iskan o wala, hindi halata. Minsan pati sa tanas, nagulat. Oh, born again ka pala? Sabi, matagal na kayo magkasama ni Satanas, hindi niya alam na born again ka pala. So, minsan yung kaopisina mo, pareho pala kayong Christian. Hindi kayo nagkakahalataan. Kasi para kayo magkasama sa kalokohan. So, dapat pag Kristiyano, halata, nakikita. Okay, sabi rito yung buhay Kristiyano. Hirap isipin na ang $100 piso ay lubhang malaking halaga kung ito'y sa simbahan ibibigay. Ngunit lubhang napakaliit kung ikaw ay mamimili sa SM o anuman sabi mo. Hirap isipin na ang isang oras lubhang nakakainip kapag nasa gawain ka sa church. Ngunit lubhang maiksi kung manunod ka ng pelikula, lalo na DVD na may mga 12 palabas kadalasan. Di ba? Minsan di na natutulog. Hirap isipin na hirap humagilap ng salitang bibigkasin kung nananalangin, ngunit walang kahirap-hirap kapag nagkwento ng ibang bagay sa kaibigan, lalo na patungkol sa ibang tao. Hirap isipin na napakahirap at nakakainip na magbasa ng isang chapter sa Biblia, ngunit napakadali magbasa kahit 100 pages ng sikat na babasahin, lalo na tungkol sa artista, basketball, at anumang paboritong babasahin. Hirap isipin na halos lahat gustong umupo sa harapan kapag manonood ng concert, popular games, and live shows. Ngunit gagawin lahat ng paraan para lang huwag umupo sa harap ng church. At sa church, at hanggang maaari sa huling upuan malapit sa pintuan, palabas ng simbahan. Hirap isipin na tayo mismo hindi excited malaman mga church activities 1 linggo bago mangyari ito, para ma-ilagay sa schedule natin. At kapag last minute na lamang ay sasabihin natin, naku, hindi ako pwede, busy na ako. Ika-cancel mo yung hindi ko pwede i-cancel yung ibang mga appointment ko. Okay? Ngayon, isipin din na lahat ng tao gusto magkaroon ng lugar sa karya ng Diyos. Ngunit ayaw naman maniwala pag pinag-uusapan ang patungkol sa pagbabalik ng Panginoon. O gumawa at magkaya ng mga bagay para makarating dito. Kaya sabi ko, strange. Sabi ko, lahat ng tao gustong pumasok dun sa kaharian ng Diyos, yung sinatawag na namin. Pero, wala namang ginagawa. Diba? Para tayo makapunta lang. Kaya sabi ko, halimbawa dumating si Jesus Christ ngayon. Sino dito ang nakahanda? Yung sigurado. May nakita ko, praise the Lord. Sino mga sigurado? 100%. Pagdating nyo dito, kasama. Hindi po, saan kayo pupunta yung iba? Kaya lang yung sinasabi, pag sino dito ang sigurado papasok sa karya ng Diyos? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Ano ba yan? May mga kulani ba sa kilikili? Ari, taas? Pasok ako. Hello, sir. Sama kayo sa akin, papasok ako. Maraming tao gusto ng palinsunan. Ayaw masunod sa impyerno. Diba? Pero ayaw naman sumunod. Simple lang. Kanina may tinitext ako. Simply first the kingdom of God and the right standing with the Lord. And all these things shall be added unto you. Hindi pa rin. Hindi inuuna ang paghahari ng Diyos. Sinunod dito yung gusto pagpalain ng Diyos. Unahin yung hanapin ang paghahari ng Diyos. At yung right standing or righteousness. Ibig sabihin, close kayo ni God. Close kayo ni Jesus Christ. Eh, pag hindi kayo close, mahirap yun. Diba? Parang pag hindi ka close sa tao kilala mo, mahirap yun. Mahirap ka ng pabor sa kanya. Diba? Napakadali lang naman. Sumunod sa lahat ng utos. Okay. Meron pa ba dito hindi tinatanggap si Lord bilang Panginoon at tagapagligtas? Ha? Okay. Pikit. Pumikit na lahat. Nahihiya eh. Pumikit lahat. Nakapikit. Pag may nakita ko nakadilat, pipitikin ko. Nakapikit na lahat, okay. Tatangin ko ulit. Meron ba dito? Hindi pa niya tinanggap si Lord bilang Panginoon at tagapagligtas. Itaas mo nga yung kamay mo. Walang nakakakita sa'yo. Nakapikit lang. Meron ba? Ayan, ibig sabihin, tinanggap niya ha? Okay. Praise the